Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 13, 2024, Martes na ika-19 na linggo sa karaniwang panahon. At mula po dito sa National Library, hatid ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito. At ito ay hinango mula sa Aklat ni Propeta Ezekiel, chapter 2, verses 8 up to chapter 3, verse 4. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Tao, pakinggan mo ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang tutulad sa kanila na naghimagsik sa akin. Ngumanga ka. Kanin mo ito. Nang ako'y tumingala, may nag-abot sa akin ng isang aklat na nakabalumbon. Iniladlad ito at nabasa ko sa magkabila ang mga panambitan, pagdadalamhati at sumpa. Sinabi pa sa akin, kanin mo ang aklat na ito. Pagkatapos magpahayag ka sa sambahayan ni Israel. Ngumanga nga ako upang kanin ang aklat. Sinabi niya sa akin, kanin mo ito at magpakabusog ka. Kinain ko nga ang aklat. Ang lasa ko ay parang pulot-pukyutan. Sinabi niya sa akin, tao, pumunta ka sa sambayan ng Israel at sabihin mo ang ipinasasabi ko sa iyo. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Muli, naririto po ako sa National Library of the Philippines, kung saan na-timingan din ng ating pagbasa sa araw na ito mula sa aklat ni Propeta Ezekiel ay patungkol sa aklat. Ang aklat ay ang naglalaman ng mga panambitan, kagalakan at babala o paalala ng Panginoon sa kanyang bayang Israel upang sila po ay matulungan at mailigtas. Sa tunay nga naman po na ang aklat ay naglalaman ng mga karunungan na dapat malaman ng mga tao upang magkaroon sila ng mas magandang direksyon sa buhay. Kailan nga ba tayo huling nagbasa ng Biblia? Minsan, sa panahon natin ngayon, bihira na po ang mga tao na magpunta sa library para magsaliksik ng kaalaman, matuto, at malaman ng kasaysayan. Isa-isa ito sa mga nakakalimutan na o natatabunan na dahil nga sa modernong panahon. Marami ng teknolohiya ang nandiyan, pero wala pa rin talagang hihigit doon sa kahalagahan ng pagbabasa at yung mga nakukuha natin at natututunan. Kaya nga dito sa ating unang pagbasa sa araw na ito, sinasabi na nilulon ni Ezekiel yung aklat at dito ay nalasahan niya ito ng parang pulot-pukyutan, matamis-tamis. Sadyang ang bawat aklat, lalo na kung ito ay naglalaman ng mga salita ng Diyos, ito ay napakasarap para sa tao na nakakatanggap nito, lalong-lalo na nakakaunawa. Dahil, gaya ng nasabi ko, marami itong nilalaman. Naglalaman ito ng mga katotohanan, na minsan may mga kwento na masaklap, mapait, pero masarap matuto o masarap pagkatapos natin maintindihan o matutunan ang mga nilalaman nito. Kaya nawa po, balikan din natin ang ating karanasan. Kailan nga ba tayo huling nagbasa ng Biblia? Kadalasan sa mga Katoliko, ang mga Biblia naka-display. So ang libro o ang lalong-lalo na ang Biblia ay hindi naririyan para i-display lang o paalikabukan lang. Yan po ay binabasa. Sa pamagitan nito na ating ginagawa ngayon na pag-video o pagbablog, ay sana sinasabayan nyo rin po ako na binubuklat ang inyong mga Biblia kung kayo po ay nasa mga tahanan. Kumbaga alternative lang po ito na pinakikinggan ninyo. Iba pa rin yung kayo po ang nagbabasa. At minsan, mayroon din tayong natutuklasan pa. Kasi kung tutuusin po, kahit ulit-ulitin mo ang pagbabasa ng Biblia, nagkakaroon ng ibang mensahe. Kumbaga ngayon, babasahin mo, bukas basahin mo ulit, sa susunod na linggo, may kakaibang mensahe na ibinibigay ang Diyos
sa kasalukuyan naman din pangyayari sa buhay natin. Kaya nawa, sa araw na ito, muli tayong mapaalalahanan ng kahalagahan ng aklat, lalong-lalo na ang Biblia. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.